Batid po na ang pamahalaang bayan ay patuloy na suliranin sa supply ng tubig sa ating bayan na pinamamalaan ito ng Teresa Water District. Naririnig po namin ang hinaing ng bawat mamamayan. Kaya naman po, nais naming linawin na alinsunod sa DILG Memorandum Circular Number 2016 hanggang 146 at bilang Memorandum Circular Number 2019-03, malinaw na pinagbabawal sa mga lokal na pamahalaan at lokal na opisyal ang manghimasok o makialam sa pamamahala, operasyon at kontrata ng mga lokal na water district. Ang mga water district ay mga government-owned and controlled corporation na may ganap na autonomiya. Kahit sila ay naglilingkod sa loob ng saklaw ng ating bayan, at dahil dito, ang pamahalang bayan ay nasa isang maselang na kalagayan. Kapag kami ay direktang nang himasok, kami ay maaring managot sa batas. Ngunit, nais naming ipabatid sa inyo, hindi po nananahimik ang pamahalaang bayan ng Teresa upang tugunan ang mga suliraning ito para sa ating mga kababayan. Hindi po tulad ng mga buzzer na sinasabi, kami ay nag-uupo na lamang sa ating pamahalang bayan. Bakit raw hindi i-turn over sa Manila Water? Hindi po ganoong kadali. Yan po ay dumaraan sa masusing proseso. Sana po maintindihan ng lahat. Madali pong sabihin, i-turn over. Sana po maliwanag sa lahat. At sa kabila ng malinaw na limitasyong legal na ito po, kasama ko lagi. At hindi po tayo nag-uupo lang sa ating pamahalang bayan. Kasama po ang ating legal officer, Attorney Ernest, ang ating municipal administrator, Joel San Jose, ang aking executive assistant, JP Bertiz, ang ating municipal engineer, Engineer Ped, ang ating ilang konsihal at ilang kapitan, na kami po ay kumikilos ng may malasakit at pananagutan. Kaya nais po namin ibahagi ang ating nagawa sa ating mga nagdaang buwan. Sa katunayan po, ilang beses kami nagkaroon ng pagpupulong sa luwa para lang po mabigyan ng solusyon itong problema. At ito po ang ilan sa mga nagawa namin para po sa kaalaman ng lahat ng naririto at na lahat ng nakikinig sa aking inuulat. Una, pagpapatupad ng water rationing upang matiyak ang pantay na alokasyon ng tubig sa mga apektadong lugar. Pangalawa, pagpapadala ng demand letter sa Teresa Water District sa tuwing mayroong water interruption or concern upang ipaabot ang pangangailangan para sa agarang aksyon. Pangatlo, pag-uumpisa ng dialogo sa mother agency ng TERWAD, which is nga po yung LUWA, upang matugunan ang mga kakulangan at inisyatiba at mapabilis ang solusyon. Pang-apat, pakikipag-ugnayan sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System, NWSS. Actually, nakarating na po kami sa tanggapan ng NWSS para sa pag-akyat ng ating hinaing ng mga tao o ng ating mamamayan. Ang NWSS po ang regulatory body, kaya sila po yung ating nilapitan upang makasiguro ang tamang proseso at solusyon. At panglima, naglaan po tayo ng 2 million para sa temporary supply upang matugunan ang pangangailangan ng mga kababayan ngayong Kapaskuhan.
Ito po ay nagmula para po malaman ng lahat. Yung pong 2 million na ito na ating inilabas sa ating pamahalaang bayan, ito po ay mula sa MWSS. Sila po ay may incentive na binigay sa ating pamahalaang bayan at sila na rin po ang nag-utos sa akin na Mayor, gamitin nyo na muna para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan ng Teresa. Kaya tayo po ay patuloy, nagkakaroon ng daloy. Mahina man, pero at least nagkakaroon tayo ng tubig. At yung kakulangan ay tayo po naman ay nagsusupply sa mga affected na lugar. Pang-anim, araw-araw na pagsubaybay sa desisyon ng luwa at ng terwad upang matiyak ang agarang paglabas ng valuation at board resolution para sa long-term solution upang hindi na mawala ng tubig ang ating mga kababayan. Tandaan ninyo, hindi po tayo titigil hanggat hindi po naayos ang problemang ito. Kaya hindi po kami nagtutulog lamang sa ating pamahalang bayan tulad po ng sinasabi ng ilan na wala nang ginawa kundi ang pulaan ang mga namumuno sa ating pamahalaan. Sinisiguro po namin na ang pamahalang bayan ng Teresa ay nakikinig sa mga hinaing ng mamamayan at nauunawaan ang epekto ng kakulangan ng tubig sa pang-araw-araw na pamumuhay. Gayunpaman, kinakailangan ang maingat na pagsunod sa legal at tamang proseso. Tulad po ng sabi ko kanina, hindi po ito basta-basta itaturn over na lamang. Siyempre po, mayroong mga proseso na dapat gawin at ito po ay sinasalang ng Manila Water. Pero gayunpaman, para po sa kalaman ng lahat, halos araw-araw, kamiting po natin ang Manila Water. At banggitin ko na rin yung mga problema natin sa mga subdivision na meron tayo dito sa ating bayan na kung saan na merong mga service provider. Pero nakakalungkot, ganun din ang niraranas nila. Kaya doble-doble ang hirap ng ating dinaranas ng ating bayan ngayon. Na meron tayong minanang mga problema rin sa tubig sa mga subdivision. Pero wag po kayong mag-alala sa mga taga-subdivision na naririto, ipaabot sa kanila na tayo po ay hindi tumitigil. Yung pong Prime Water at Centennial ay lagi rin po nating kausap at nakarating na rin po kami sa NWRB para rin po sila ang gumawa o magbigay ng aksyon para matugunan ang pangangailangan ng ating mga mamamayan sa ating mga subdivision mayroon dito ngayon. At upang matiyak na ang magiging solusyon ay ligtas, wasto at pangmatagalan, pangako ng pamahalang bayan ng Teresa, patuloy naming ipaglalaban ang transparency at resolusibong pamumuno upang matugunan ang isyu ng tubig at maprotektahan ang interes ng bawat kababayan.